Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw po ay meron tayong ginagawa dito na isang Mio Sporty. So ang problema po nito ay ayaw umandar, na stock na ng mga mahigit 3 taon na po ito naka-stock dahil nga ayaw na umandar. Kaya nakisuyo sa atin si brother, isang subscribers natin, na baka daw pwede natin paandarin or baka daw pwede natin tingnan. So ito mga bro, bali tapos na po natin isang i-troubleshoot. Kung makikita nyo, kalas-kalas na. So papaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung naging problema nito, bakit ayaw niya umandar. Unang naging problema niya mga bro is yung pulser na nakakabit sa kanya ay hindi totally match. Kasi ang mga bro, anong nangyari dito, ito yung kontil na yan, yung kontil na po na yan, parang konti lang yung, ito kasi mga bro, ang function nito, once na tumapat dito yan, magre-release ng power ng kuryente yan. Siya naman yung nagbibigay ng signal sa CDI para maglabas ng kuryente. So, pawala-wala yung kuryente niya. So, minsan meron, minsan wala. Dahil nga dito, parang nandito lang yung ano nyo. Hindi siya talaga totally nakaharap. Parang nandito siya, nakaganon. Okay, kaya hinanap po yung stock, ibinalik ko. Kaya kung makikita nyo, naka-ano lang siya, naka-splice lang siya dito. Pangalawa, na naging problema, loss compression. So, paano nyo malalaman na loss compression mga bro? Kasi wala na rin siyang kicker. Gumagana naman yung starter motor po nito. Nung tinanggal ko yung spark plug, okay, tinanggal ko yung spark plug, takpan nyo yung butas ng daliri nyo. Kailangan makakaramdam kayo ng lakas or ng pressure na parang itatapon yung kamay nyo, ilalabas siya kasi nga may compression sa loob. Sa kanya, kahit takpan mo siya, hindi siya ganun. Bagaman siya malakas yung redondo niya, lumalabas siya sa intake. Kaya binunot po natin siya. Nung binunot natin, may singaw yung intake. Yung exhaust, wala. Kaya intake lang yung hinasa natin. Kasi ito pala mga bro, bago na stock, ay bago rin po siyang top overhaul. Alright? Tapos mga bro, pasensya na mga bro, dungis ko na. Ang sumunod na problema nito ay yung Bendix drive mga bro. Yung Bendix drive nito ay mali yung kabit ng mga 4 na bulitas. Instead na nakatihaya, parang ganito, pakita ko sa picture. Ayan, ganyan po yung Bendix drive pagkakabit. Mali po yan. Okay, so dapat nakatihaya, nakaroll yung mga Bendix natin para pag umikot. Ito kasi mga bro, tandaan nyo, sa Bendix, isa lang yung umiikot, isang side, parang ganito. Ayan, ito, pag iniikot nyo to, sa isang side, wala, sa isang side mayroon. Ganon yung good na Bendix. Mali pa yung kabit ng belt, dapat nyan pa ganon. Sabihin na lang natin sa may-ari, hindi ko naman ginalaw yan. Pangalawa, dito kasi mga bro ay naka-convert na sa CDI. Ito yung CDI na Power Max. Alright, ito yung CDI na Power Max. So, sablay din, hindi rin siya gumagana. Kaya kinonvert natin dito sa 4-pin na CDI. Okay, kinonvert natin sa 4-pin na CDI. Madali lang naman mga bro mag-convert nito. Basta alam nyo yung function ng wire. So, bali, naka-harness na siya. Tapos, tinanggal ko yun kasi chinun up din natin. Pinapabili ko lang ng langis yung may-ari mga bro. Kasi wala lang langis. Wala rin pong langis ito. Pero ito mga bro ay napandar na. So, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung possible na dahilan kapag ayaw umandar ang isang motor. Yun na nga, ang naging sakit nito. Pulser, lusot, yung compression, loose compression, tsaka yung Bendix. Kasi pag ini-start mo, parang ang kunat niya. Nalaman ko siya mga bro, sira yung Bendix niya. Nung binunot ko, di ba, tinanggal ko yung head. Tapos itatiming ko na. Sabi ko, ba't ang kunat nito? Ang kunat nung ikutin ng magneto. Normally naman, kapag wala na yung head, wala na yung timing chain, bunot na yung, kahit nga spark plug, tanggalin nyo, dapat pag inikot yung magneto, malambot lang siya. Dito, ang kunat niya, tigas. Ay, sabi ko may problema, kaya kinalas ko yung Bendix. Yun nga ang problema, mali yung kabit ng Bendix. Yun lang mga bro. Kaya dun sa mga motor, ito, tinan nyo wala tayong pinabili. Alright, kasi ito, nandito na rin to. Meron talaga silang mga CDI. Ito, meron pa nga CDI eh. Ito Ayun meron talaga silang mga CDI. Hindi ko na sila pinabili. Ito, wala rin. Meron na rin silang mga coil. Ayun, marami. Meron silang starter motor. Pinalitan na. Kasi bago to. Akala nila sa starter. Maganda yung 500cc na starter. Pero hindi naman sila yung isang starter motor. Ayun, kita nyo. Ayun, starter motor po yan. Tapos, nag-retrade pa pala ako nito. Isa sa dahilan nito, ba't ayaw umandar ito? Ito, lusot. Kahit anong higpit mo, ayaw humigpit. Kaya buti na lang, may dala akong pang retrieve, no? Tapos, ayun lang mga bro. Yun lang yung ginawa natin. Ngayon, subukan natin kung umaandar. Wala rin siyang panel, kaya kinabitan ko muna ng test light. Pag
Umilaw. Start. Di ba? Namatay kasi namatay yung susi naglulo ko. Galawin ko. Yan. Okay, umilaw. Start. Napakadali niya lang i-start mga bro. Basic na basic lang. Ulitin natin. Baka hindi kayo maniwala. On. Umilaw na. Start. Easy push start mga bro. Napakadali lang ayusin yung mga ganitong klaseng motor. So, ang gagawin natin dito, dyan na lang pre. Dyan na lang. Yan. So, ang gagawin natin dito mga bro ay ibabalik ko na lang yung mga pinagtatanggal ko. Antayin ko lang yung langis, no? Antayin ko lang yung langis. Tapos, ibalik na natin yung, ibalik na natin lahat. Yung upuan. Tapos, sila na lang bahala. Kasi, si bro naman, ang trabaho ni bro ay nag-ayos siya ng mga cellphone, technician siya ng cellphone. Kaya kaya niya na tong wiringan. Ihinang niya na lang to, yung pulser. Kasi wala nang oras mga bro. Alas 6 na po. Alright? Alas 6 na ang oras. So, baka hindi ko na ma-finish lahat. At least umaandar na. Makalipas ang ilang taon, umandar na rin siya. So, hanggang dito lang yung video natin mga bro. Kung sa mga gusto pala magpa-home service, schedule po tayo. Lalong-lalo na yung mga motor na inayawan na, napa-stock na, wala nang pag-asa. Yan ang mga gusto kong gawin talaga. Kasi challenging po sa akin yan, yung mga ganyang motor kagaya nito. Kasi pinatingin na nito, natapobirol na to, ayaw pa rin umandar. Sa totoo naman mga bro, napakadali lang paandarin ng isang motor talaga. Napakadali lang po niyan. Basta alam nyo kung paano mag-troubleshoot. Huwag kayo agad magpalit kagaya nito. Nagpalit ng pulser. Nagpalit sila ng CDI. Ito, bago yan, oh. Kita nyo naman? Kita ba? Ay, sorry. Kita nyo ba? Bago, di ba? Pangit lang yung camera natin. Pero binalik ko yung stock. Kasi nga, hindi naman to ang sira. Iba pa rin yung stock na nakakabit sa motor. So, palit din sila ng carburetor. Hindi rin naman ang carburetor yan eh. Pinalitan nila kasi yun ang suggestion ng mekaniko dito, carburetor daw. Hindi naman pala sira. So, yun lang. Baka umaba pa yung video natin. Gusto ko lang i-shoutout yung may-ari ng motor na ito. Bro, pwede na ito magamit. Mag-isa lang pala tayo dito. Kasi umalis si bro, bumili ng langis. So, hanggang dito lang yung video natin. Mga bro, magandang araw sa inyong lahat. At try ko palagi.